Ito po ay isang hakbang para po makamit natin yung katarungan. Kasi ang pagbabalik ng nakaw na pera o perang hindi kanla, pera po natin to. This is recovery of the people's money. Milyong-milyong piso ang isinoli sa pamahalaan. Milyong-milyong piso pa ang inaantabayanan. Pera kasi ito ng taong bayan. Hindi lang yan ang inabangan. Inilabas na rin ngayon ang final ruling ng ICC sa request for interim release ni FPRRD. Magandang gabi, ako si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Hiling na interim release ni FPRRD. Hinahatulan na po ngayon unang ground na apela ng kampo ni Duterte. Tablado na. 110 million pesos isinoli na ni dating DPWH engineer Henry Alcantara sa gobyerno. Natitirang 190 million pesos, ibabalik din kaya? Exclusive DepEd Secretary at Ex-Finance Committee Chair Sonny Angara nagbuhos umano ng bilyong-bilyong pisong infra project sa Baler. Dalawa sa mga proyekto overlapping. Utos ni PBBM, DOTR at CAAP inatasang makipag-ugnayan sa Malaysia at Singapore tungkol sa air assets ni Zaldico. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. Tensyon sa Kongreso. Ilang kongresista inakusahan umano si SP Tito Soto at Senador Ping Lacson ng pagtatapyas ng pondo. Soto, tinawag ang alegasyon na black propaganda. Death toll sa malagim na sunog sa Hong Kong, halos 100 na. Isang Pinoy na iulat na nawawala. At katamad na raw mag-explain sa gitna ng issue nila ni Rosia Zobel, Sara Labati, may mensahe sa bashers. Nagkakaalaman na kung ano ang magiging kapalaran ni FPRRD. Tinabla na ng Appeals Chamber yung pong unang ground sa request for interim release ng dating Pangulo dahil isa pa rin daw siyang flight risk. Una na ang binasura ng pre-trial chamber ng ICC ang hirit ng kampo ni Duterte. Nahaharap sa kasong crimes against humanity si FPRRD dahil sa kanyang madugong war on drugs. At patuloy tayong nakaantabay sa ICC proceedings sa The Hague. At sa ating pong kaalaman, tatlo yung grounds na posibleng tinatalakay na ngayon ng mga judges ng Appeals Chamber. Yung Appeals Chamber po ay parang, paano ba maihahalin tulad sa atin yan? Court of Appeals, no? Oo. Kasi nga, ang pre-trial Chamber 1 ay una na pong nireject itong interim release na hiningi ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at wala po siya ngayon, diyan po sa pagbasa ng desisyon, he waived his right to actually appear in today's reading of the decision. At sa ngayon, Pinky, ni-reject na ng Appeals Chamber yung, actually the 3 grounds have already been rejected, no, according to our latest information. Okay. O kanina narinig natin binabanggit ng Appeals Chamber at sinasite nila na meron pang existing network of political supporters si dating Pangulong Duterte na maaaring gamitin para siya ay makapag-abscond, yung word na ginamit, o makatakas. Kaya yan ay naging basis ng Appeals Chamber para i-reject yung kanilang apela doon sa pag-deny sa kanyang interim release. So ibig sabihin, Pinky, mananatili siya sa kanyang piitan, no?
doon sa The Hague. Malaking katanungan din na Willard para sa ilan ay kung bakit nga hindi din nagpakita si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil gaya ng kinuwento natin kahapon, if he showed up or if he is there right now, present, this would be the second time that we will see him since he first appeared doon sa pre-trial chamber. Kung ating pong tatandaan yung kanyang paglabas doon sa March 14 if I'm not mistaken, ayun lang po yung para patutuhanan yung kanyang pangalan, Yes. na nandun siya, sino siya, at siya ba talaga si Rodrigo Duterte. Mga personal circumstance lang, ano. Pero ngayon, winave niya ang kanyang karapatan na marinig mismo ng personal. So ang kumatawan lang sa kanya ay ang kanyang abogado na si Nicholas Kaufman. So tama, ano, magandang tanungin, bakit kaya ayaw niya magpakita? Even virtually, ano, papayag naman ng korte kung gugustuhin niya. Because remember, the first time it was virtually that the former president appeared. So again, of course, malaking bagay po ito para sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. And of course, doon sa marami ding nanonood na yung kabilang kampo, syempre magkabilang kampo po yan, doon sa mga lawyers at doon sa biktima ng mga, yung mga lawyers ng mga biktima rather. Yes, so at tinimbang din ng appeals chamber. Ano, binanggit din kanina, Pinky, na siya ay isang dating pangulo at Tama. nahalal muli bilang mayor. Mayor. Kaya naging, kumbaga, factor yun para i-deny ng appeals chamber. Kumbaga, nakita ng korte na meron pa rin siyang kakayahan na umasa sa kanyang network of supporters para maging isang flight risk. Alright. At patuloy nating babantayan pa ang huling kaganapan dyan po sa breaking news na yan. Limpak na pera, 110 million pesos ang isinuoli na ng isa sa tinatawag na BGC Boys na si Henry Alcantara. Pero ayon sa gobyerno, kulang pa ito. Yan ang agenda report ni Lyja Bonzo. Nagsauli na ng 110 million pesos sa pamahalaan si former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Bahagi ito ng kanyang restitution sa mga nakulimbat niya umano mula sa mga proyekto ng gobyerno. Nirepresenta siya ng kanyang legal counsel na si Attorney Emil Hoven. Ito po ay isang hakbang para po makamit natin yung katarungan. Kasi ang pagbabalik ng nakaw na pera o perang hindi kanla, pera po natin to eh. This is recovery of the people's money. Ang 110 million na ito ay bahagi lamang ng 300 million pesos na dapat ibalik ni Alcantara base sa itinakdang halaga ng pamahalaan. Pero wag po kayo mag-alala kasi ang patungkol naman na yung kanyang discharge from criminal liability ay patungkol lang dun sa katapat na halaga na yon. Kasi hindi ho nagbibigay ang DOJ ng blanket immunity sa lahat ng iba pa. Kaya pag may na-discover po kami, di ba, na siya ay sangkot pa sa ibang usapin, na pag ibinangga namin sa aming datos, na, uy, teka, nag-withhold ka pala sa amin ng information. Meron ka pa, kasangkot ka pa rin pala dito. Di ba? Hindi ho siya absuelto. Dediretso sa Bureau of Treasury ang sinauling pera kung saan bubusisiin at bibilangin ulit ng Land Bank. Sana naman ay maging dagdag na puntos iyon para sa kanya. Kasi nga tulad nun, para pinapakita naman namin na handa siya tumulong para sa investigasyon at maging testigo sa ongoing na mga investigasyon at magiging mga kaso. Sa kasalukuyan, si Alcantara at si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo pa lamang daw ang probationary admitted sa Witness Protection Program ng gobyerno. Bagaman bahagi ang restitution sa titignan nila, hindi kaagad magagarantiya nito na agaran silang magkukwalify bilang state witnesses. Bukod kay Alcantara, ayon sa DOJ, pumirma na rin ng Memorandum of Agreement si former Undersecretary Bernardo kung saan nag-assign siya ng bank accounts para sa ahensya. Sa kasalukuyan, frozen ang accounts ni Bernardo at sumasailalim pa sa proseso. Pero ayon kay Acting Secretary of Justice Vida, naglalaman ito ng mahigit 7 milyong piso. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Bilyon-bilyong pisong proyekto ang iniuugnay ngayon sa pamilya ni Contractor Joseph Lara.
Kaya naman binusisi ng Bilyonaryo News Channel ang mahigit 200 kontrata na hawak ng kanilang kumpanya. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Inggit na nahuli doon sa mga kung ano na nangyari. Isa si Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara sa 8 kontraktor na pinakakasuhan ngayon ng ICI at DPWH sa Office of the Ombudsman. Ayon sa joint referral na inihain sa Ombudsman, pagmamay-ari umano ng pamilya ni Lara ang JLL Pulsar Construction Corporation. Ayon daw sa Securities and Exchange Commission, nakalista bilang current stockholders ang mga anak ni Lara na nagsimulang maupo sa Kongreso noong 2019. Bukod pa riyan, incorporator din daw sa nasabing kumpanya ang kongresista at dating may-ari ng 80% ng total shares nito. Ayon sa referral, mayroong 242 contracts na nahawakan ng JLL Pulsar mula 2016 hanggang 2024 na aabot ang halaga sa higit 11 billion pesos. Ayon sa ICI, bawal ito sa ilalim ng batas dahil sa conflict of interest. No member can be financially interested in government contracts, franchises, or special privileges during their term. They're also prohibited from intervening in government matters for their own personal gain or where their office could influence the outcome. Sinuri ng Bilyonaryo News Channel ang ilan sa mga kontratang napanalunan ng JLL Pulsar. Sa Cagayan Valley Region, kung saan nakaupo si Congressman Lara, 102 contracts ang napanalunan ng kanyang kumpanya mula nang maupo siya bilang isang congressman. Aabot ang halaga nito sa higit 4.1 billion pesos. Bukod pa riyan, 9 na kontrata rin ang napanalunan nito sa Ilocos Region mula 2020 hanggang 2022 na aabot ang halaga sa 614 million pesos. Nakafocus ang pinakamalalaking kontrata ng JLL Pulsar sa mga tulay, kalsada at flood control projects sa probinsya ng Cagayan. Isang taon matapos maupo sa Kongreso, nasungkit ng kumpanya ang pinakamalaking recorded project nito, ang 271-meter na Mukayan Bridge sa Santo Niño, Cagayan. February 2024 pa dapat ang target completion date ng nasabing proyekto. Pero ayon sa datos ng DPWH, ongoing pa rin ito at nasa 91.36% complete pa lamang sa huling record noong Oktubre. Kung susuriin naman ang mga proyekto ng JLL Pulsar sa Region 1, lahat ito matatagpuan sa Pangasinan. Kapansin-pansin din ang tila magkakaparehong pangalan ng ilang mga proyekto nang hindi naka-indicate kung ito ba ay parte ng multiple phases na project. Kada taon mula 2020 hanggang 2022, may proyekto ang JLL Pulsar sa Pangasinan na may project title na Construction of Bypass and Diversion Roads, Villasis to Santo Tomas Bypass Road. 105.8 million pesos ang inilaan para sa proyektong ito noong 2020, 92.8 million noong 2021 at halos 51.9 million naman noong 2022. Noong 2021 din, isang proyekto ang inilagay sa ilalim ng LP o Loan Proceeds section ng DPWH budget na nasungkit ng JLL Pulsar. Ito ang construction of bridge at sitio Pinmaludpod, Urdaneta City, Pangasinan. Nagkakahalaga ang proyekto ng 28.9 million pesos. Sa kasunod na taon, nagpakita muli ang eksaktong line item pero nasa ilalim na ng SIPAG o Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. Nagkakahalaga ang proyekto ng halos 51.9 million pesos. Una ng flinag ni Senator Ping Lacson ang mga proyektong nasa SIPAG classification dahil umano sa duplicate items at mas matataas na presyo ng proyekto. Ayon kay Congressman Lara, maluwag niyang tinatanggap ang desisyon ng ICI. Nais niya rin daw bigyang diin na hindi tungkol sa maanomaliang flood control projects ang inihaing referral laban sa kanila, kundi ang ani ay dati niyang kaugnayan sa JLL Pulsar. Ayon kay Lara, haharapin niya ang lahat ng paratang at handa raw niyang patunayan sa proper forum na wala siyang nilalabag na batas. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. Bilyong-bilyong pisong proyekto rin ang pumasok sa Angara Bailiwick na Baler Aurora mula 2019 hanggang 2024. Sa panahong yan, Chairman si Education Secretary Sonny Angara ng Finance Committee ng Senado. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. Kilalang baluarte ng mga Angara ang Baler sa Aurora. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, nagbuhos umano ng maraming info project si DepEd Secretary Sonny Angara sa Baler nung siya pa ay Senate Finance Committee Chair. Bago lumipat sa DepEd, hinawakan ni Angara ang Senate Finance Committee mula 2019. First cousins ni Secretary Sonny, sina Baler Mayor Ret Ronan Angara at Aurora Lone District Representative Romel Rico Angara.
Sinuri ng BNC ang mga proyektong nakuha ng Baler area mula 2019 hanggang 2024 na kung susumahin, nasa higit kumulang 6 billion. Pinakamalaking amount ng infra projects nito ayon sa DPWH records ay noong 2022 na pumalo ng higit kumulang 1.5 billion. Sa aming pagsisiyasat, napansin naming tila may nauulit na completed projects mula 2022 hanggang 2024. Yan ay ang construction ng kalsada sa Baler, San Luis at Dingalan sa Aurora. Dalawa ang nag-appear na tila parehong proyektong ganito noong 2022 na parehong may amount na 96.5 million. Ang mga kontratista ay IRC Construction and Supplies at BMK Construction. Nang mag-2023, may similar projects din na nag-appear na IRC pa rin ang kontratista. Nasa 99 million naman ito, habang ang sa isa nasa 47 million lang at RNGM ang contractor. Sa taong 2024, nag-appear ulit ang dalawang tila parehong proyekto na mula 96.5 ay naging 99 million. Napansin din ng BNC na tila may overlapping portions ang dalawang proyekto. IRC pa rin ang isa sa mga kontratista, habang RNGM Construction naman ang sa isa pa. Sinusubukan pa naming makakuha ng paglilinaw mula sa Aurora District Engineering Office tungkol sa markings ng mga proyekto, pero hindi pa namin maabot ang kanilang linya. Una nang lumitaw ang pangalan ni DepEd Secretary Angara sa flood control mess dahil sa di umano'y deliveries ng 12% kickback ng projects na para raw sa kanya. Naging transaksyon daw ito ni flood control whistleblower Roberto Bernardo sa umano'y protege ni Angara na si dating DepEd Undersecretary Tregev Olivar. Ayon pa sa source ng BNC, Angara 5 kung tawagin ang di umano'y sangkot sa insertions sa national budget na nooy mga bata umano ni late Senator Edgardo Angara sa Senado, ang ama ni Secretary Sonny. Yan ay sina Olivar, dating Budget Secretary Amina Pangandaman, DICT Undersecretary Faye Desagon, DBM Undersecretary Wilford Wong, at dating Ako Bicol Party List Representative Ronald Ang, na ayon sa kanyang corporate background ay VP at Corporate Counsel ng Sunwest Group of Companies. Ang kumpanyang naiuugnay kay Zaldico na dati na ring Ako Bicol Party List Representative. Direktor din si Ang ng hotel companies na tied din kay Ko, kabilang ang Miss Cibis. Sinubukan naming kunin ang pahayag ni Angara tungkol dito, pero tila pinre-empt niya ang storya namin. Nagpaabot noon ng mensahe ang BNC sa kanya, pero hindi siya sumagot sa aming text. Kalaunan, nag-post si Angara sa kanyang X o Twitter account at ipinahayag na kaya raw nitong i-take ang demolition jobs. Pero wag na raw idamay ang patay na dahil hindi naman ito makakasagot. Sinisika pa naming makakuha ng pahayag mula sa mga idinawit ng aming source at handang i-air ito ng BNC oras na makalap namin ang mga ito. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel. Sinuyod ng mga otoridad ng isang hotel sa Pasay City para isilbi ang arrest warrant laban sa 3 dawit sa flood control scandal. Pero wala silang naabutan. Narito ang agenda report ni Ian Maghanoy. Bigong maisilbi ng pinagsamang puwersa ng CIDG at NBI ang arrest warrant laban sa 3 opisyal ng SunWest Corporation na nauugnay kay resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sinasabing nagtatago sa isang hotel sa Pasay City sina Consuelo Aldon, Anthony Ngo at Noel Cao. Ayon sa CIDG, subsidiary owner ng naturang hotel ang SunWest Corporation. Hinalughog ang 10 palabag nito ng higit 100 pulis, pati ang kusina at housekeeping kung saan maaaring nagtatago ang 3, pero hindi sila nakita. Isa lang daw ang naturang hotel sa mga gusaling na iuugnay sa SunWest Corporation, bagay na sunod namang susuyurin ng mga otoridad. Matatanda ang 16 na individual, kabilang si Ko, ay nahaharap sa kasong falsification of documents, misuse of public funds at graft law violations dahil sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Billionario News Channel. Umabot na sa halos 100 ang death toll sa malagim na sunog sa isang apartment complex sa Hong Kong. 76 din ang nasugatan, kabilang ang 11 bumbero, habang
200 pa ang nawawala. Hope they can find more survivors in the building. I think they had tried their best. The firefighters had done a lot. It is a terrible disaster that no one wanted to happen. Oh, very sad because I live here 30 years more, over 30 years more. Did you know anyone who lives here or any relative there? Yes. Oh yeah? Can we my college, but we cannot attach him, contact him until now. Isang Pilipino rin ang naiulat na nawawala habang isa pa ang nasa ICU raw ng isang lokal na ospital. Iniimbestigahan na ang sinasabing pinakamalalang insidente ng sunog sa Hong Kong sa mga nagdaang dekada. Kaugnay ng balitang yan, kausapin po natin ngayon DFA spokesperson Angelica Escalona. Ma'am Angelica, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky, at magandang gabi po sa ating mga kababayan. Ma'am, ano ho yung update natin hinggil sa mga kababayan natin na posibleng nasaktan, nasugatan, o kaya nasawi dyan sa sunog sa Hong Kong? Ayon po sa ating Philippine Consulate General sa Hong Kong, yun pong nasa ICU na kababayan natin, stable na ang kanyang kalagayan. Ayon sa mga doktor, she is expected to fully recover soon. Tungkol naman po sa isa pa nating kababayan, missing pa rin po ang status as of this afternoon. Paano ho natin nalaman na missing? Ganito po, no? Kasi meron pong records ang ating Department of Migrant Workers. There are 83 Filipinos living and working in that residential complex. So, kahapon po, pumunta ang ating mga opisyal ng konsulado, ng Migrant Workers Office at saka OWA sa mga temporary shelters, and they were also able to provide assistance to 8 additional Filipinos. So that brings the total number of Filipinos to 91. 57 na po ang marked safe. Isa yung nasa ospital, isa yung missing, and 32 are still being accounted for. So, meron pa pong 32 nawawala? Hindi pa po accounted for at ginagawa naman ng ating mga opisyal ang best nila para malocate yung ating mga kababayan in coordination with Hong Kong authorities. Pasensya na ho, ma'am, ha? Ano ho ang, what is the difference between the missing and unaccounted for? Yung missing po na isa, ito yung yung suspected nila posibleng na-trap dun sa building. Kino-confirm lang yung identity at as of this afternoon, bine-verify pa rin according to our consulate. Yun namang 32, ito yung nasa records ng Department of Migrant Workers based on their contracts na chine-check isa-isa. At hindi pa po mahanap itong 32? Opo, kasi nagtatawag po ang ating mga opisyal doon, iniisa-isa. At the moment, hindi pa sila makontak. So, to recap, ma'am, 83 po yung alam natin na nakatira doon sa residential building na yon. Opo. Has there been any interview? I'm sure there have been, Ma'am Angelica, sa mga kababayan natin na accounted for na. Ano ho yung kanilang naikwento sa mga opisyal natin? Ang konsulado po ang nakikipag-usap sa kanila. Ako po personally, wala pa akong nakausap, but on my part, ang dumaan sa amin yung isang request for assistance to be connected to yung next of kin doon sa Hong Kong, dito nga sa area na to. And you mentioned a while ago, ma'am, that nagbibigay na po, nag-e-extend na po ng tulong para doon sa mga Pilipinong naapektuhan sa trahedyang ito? Opo. For their immediate needs, the DMW and the OWA provide financial assistance for those affected and those who need medical attention. Ang request naman po ng karamihan ay financial assistance and clothing dahil nasunog ang kanilang mga gamit.
our officials also make sure na may matutuluyan ang ating mga kababayan. Para naman po yung dun sa mga OFWs na kailangan maghanap ng bagong employer, tutulungan din po, or if the request is to return to the Philippines, bibigyan din po ng repatriation assistance. Meron na ho bang nag-request na bumalik muna dito sa bansa? Opo, ang balita ko may isa as of a few hours ago na matatapos na kasi yung kontrata ng January, kaya gusto na pong umuwi na lang. Nakakabahala, no, Ma'am Angelica, dahil nga merong isang missing at higit 30 pa po yung unaccounted for? Actually po, di ba, sa buong complex, 200 plus pa ang unaccounted for, according to the latest reports. Alright, patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras. DFA spokesperson Angelica Escalona. Maraming salamat po. Ipinagdiriwang ng Philippine Scout Rangers ang kanilang 75th anniversary. Sa selebrasyon sa Bulacan, mariing pinuri ni AFP Chief General Romeo Bronner ang tinawag niyang the best in soldiery. Yan ang agenda report ng ating kasamang si Mateo Gudicelli. Nandito po tayo ngayon sa 1st Scout Ranger Regiment in San Miguel, Bulacan. Today, we celebrate the 75th founding anniversary of the Philippine Scout Rangers. Gathered here today are Rangers from all over the world, from Luzon, Visayas, Mindanao, and even abroad, coming here today to celebrate the Ranger Brotherhood. We started by commemorating the lives of our fallen heroes. Their loved ones stood by, still carrying the weight of their loss. Felisa Sepe, a wife, shared how their kids still look for their father even up to this date. Hirap po. Kami wala na yung mga anak ko, wala na pong papa. Ariana Pesitas just got married this year. Hindi po talaga ako tumitingin sa mga pictures niya. Hindi ko po ito ini-expect. Anong ibig sabihin ng Rangers para sa inyo? Matapang. May kayang paninindigan, kayang lumaban talaga. But the AFP's Chief of Staff, General Romeo Bronner, gave assurance that the efforts of the fallen heroes are not in vain, for it is through their service that the peace we're experiencing today was made possible. Well, the Rangers represent the best in soldiery in the armed forces of the Philippines, particularly in the Philippine Army. So they are very much in the fight, especially for our internal security operations. 73% of Filipinos trust the AFP, and 73% are satisfied with the current military performance. Meanwhile, 78% of the respondents said the AFP was able to protect the West Philippine Sea against external threats. Mataas po yung ating satisfaction rating and trust rating ng Armed Forces of the Philippines. Sana po ay tuloy-tuloy po ito. Since the 1950s, when the Scout Rangers were first formed, malayo na ang narating nila. Pero marami pa rin silang kailangang gawin para sa bansa. Retired Colonel Dennis Ecralin says his commitment to serving the country remains unchanged. With over 80 reserve Scout Ranger companies nationwide, he's confident that the future of the force is strong. But the question is, kumusta na nga ba ang moral ng ating Scout Rangers? Moral is very, very high. We have always fought for the flag, regardless of who the president is. We have always been apolitical, bawal ang politics. Hindi tayo sasali sa politics. Giit din niya, handa ang Scout Rangers na labanan ang sinuman, kahit pa ang mga dayuhan. Ngayon kasi meron nang bubuli sa atin, na sa totoo lang, no nerves ang Ranger. Wala kaming takot dyan na sinasabi na, yung takot tayo sa mga dayuhan. No. No. That's our fight. Our fight is to defend our fatherland, our motherland. And you can trust the Rangers to do that. As a Scout Ranger marks 75 years of service, one thing is clear. Their courage endures in the battlefield, in the memories of the fallen, and in the families who continue to carry their legacy. Para sa agenda, ako po si Mateo Gudicelli for Billionaire News Channel. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan pumalag sa mga akusasyon ni Congressman Leandro Leviste. Ang aming exclusive report
Susunod sa agenda. Para sa mga surfers na nagbabalak na pumunta sa Baler, Aurora ngayong weekend, magandang balita dahil magandang panahon ang mararanasan mula bukas hanggang Lunes. Ngunit pagsapit ng Martes, makakaranas ng kalat-kalat ng pag-ulan, pagkidlat at pagkulog bandang hapon o kaya naman ay sa gabi. Patapos ang mga pag-ulan ay inaasahang gaganda muli ang panahon sa araw ng Miyerkules. Ang temperatura sa susunod na 5 araw ay nasa pagitan ng 23 hanggang 31 degrees Celsius. Traffic check muna tayo. Ngayong Biyernes sa EDSA Guadalupe, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Wala akong natanggap na kickback. Yan ang giit ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. May isiniwalat din si Bonoan tungkol kay Batangas Congressman Leandro Leviste at ang kanyang ina na si Senador Loren Legarda. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Hannah T. Hindi makapaniwala si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga paratang na tumanggap daw siya ng kickback sa infra projects. Itinanggi niya rin ang pag-authorize umano ng mga listahan ng mga proyekto. Kasunod daw ng pahayag ni Representative Leandro Leviste tungkol dito. Ayon kay Leviste, may mga proyektong pre-ordered sa DPWH kung saan pinipili na ang mga kontratista bago pa raw ang bidding. At may listahan pa raw ng mga proyekto na ipinamigay sa mga district engineer bago maipasa ang 2025 budget. Sa isang pahayag na ipinadala ng kampo ni Bonoan sa Billionaire News Channel, sinabi niyang isang beses lang daw silang nag-meet ni Leviste nang magpulong sila kasama sina Senator Loren Legarda at Representative Jojo Ang. Sa meeting na yun, ni-request daw sa kanya ang pag-increase ng allocable amounts na 2 billion pesos each para sa legislative districts ng Batangas at Antique. Pero bilang kalihim ng DPWH, wala raw siyang authority i-adjust ang nauna nang na-compute na allocable amount sa mga distrito. Adopted na raw kasi ang formula nito mula pa sa unang DPWH infra budget ng Marcos administration. Paglilinaw ni Leviste, hindi niya binanggit na si Bonoan ang nagbigay ng listahan ng mga proyekto. Nakuha raw niya ang DPWH documents sa opisina ni dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ang mga ito ay data ng budget ng bawat congressional district at binigyan siya ng access ni Cabral sa mga dokumento sa blessing umano ni Secretary Vince Dizon alinsunod sa transparency sa DPWH. Sa isa namang hiwalay na pahayag ni Bonoan na ipinadala niya sa amin, itinanggi niyang tumanggap siya ng pera o anumang pabor para sa mga infra project. Ito kasi ang paratang ng dati niyang bata na si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sabi ni Bernardo, nagsiset aside ng mahigit kumulang 15% commitment si Bonoan para hatiin ang mga ito. 25% ang mapupunta umano kay Bernardo, habang ang balance ay sa kanya raw mapupunta at kay Cabral. Baseless at peke ang mga aligasyon ayon kay Bonoan. Sa 44 years niya raw sa DPWH, may integridad siyang nagtrabaho. Kumpiyansa siyang his service speaks for itself at mananaig ito kaysa sa mga pagtatangka umanong sirain ng kanyang pangalan. November 11 ang ibalitang umalis si Bonoan sa Pilipinas pa US para samahan ang asawa nitong nagpa-eye operation doon. Cleared ang kanyang paglipad noon dahil wala pang whole departure order o arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado, nasa maayos na kondisyon naman daw si Bonoan at inaasahan ang kanyang pag-uwi ng bansa sa December 17. Si Bonoan ang nooy kalihim ng DPWH nang pumutok ang flood control scandal pero kalaunay bumaba rin sa pwesto ito habang iniimbestigahan ng Senado. Para sa agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. 2 araw na lang babahanan naman ng protesta sa Luneta. Pero ngayon pa lang, nagparamdam na ang ilang mga grupo at aktivista. Yan ang agenda report ni Ian Maghanoy, live mula sa Quezon City. Ian, sino-sino ang mga nagkilos protesta ngayong araw? Willard, ngayon nga isinagawa ang isang kilos protesta dito sa Department of Agriculture na pinangunahan ng mga grupo ng mga magsasaka. At kaninang umaga nga ay pumunta sila dito sa tapat ng Department of Agriculture para ibigay ang kanilang panawagan sa ahensya. Nakalagay, dapat
Bitbit ng grupo ang mga placard na ito at magkakasabay na kinatok ang gate ng ahensya. Ang muling panawagan ng grupo sa ahensya, repasuhin ang Rice Tarification Law o RTL, kabilang ang pagsasabatas ng Rice Industry Development Act. Ayon kay Kilosang Magbubukid Chairman Danilo Ramos, kailangan ng agarang pagpapatupad ng Rice Industry Development Act para masuportahan ang lokal na produksyon ng agriculture products mula palay, bigas at ng sibuyas na ngayon pumalo ang presyo sa 300 pesos per kilo. Giit ng grupo, makatutulong ang pagsasabatas ng Rice Industry Development Act para lumakas ang murang local rice production at nang sa gayon ay hindi na umasa pa ang Pilipinas sa rice importation. Hiling din ng grupo ang pagrerepaso ng anila ay dekada ng Rice Tarification Law na may kakayahang protektahan ang mga magsasaka laban sa mataas na bilang ng rice imports at pagtaas ng presyo nito. Barat ang presyo ng palay, 10 to 12 pesos per kilo. Ang sibuyas, mahigit ng 300 piso. Pero nung panahon ng anihan, 30 to 35 pesos. Kasi walang interbensyon ng gobyerno. Kabilang ang grupo sa mga tutulak paluneta sa linggo para ipanawagan ang pananagutan ng mga sangkot sa korupsyon. Ipaglaban po natin ang ating karapatan sa pagkain. Kumilos po tayo ngayon sa November 30. Bahain natin ng tao ang luneta upang nang sa gayon managot ang mga tiwali mandarambong sa ating bayan. Willard, ang isinagawang kilos protesta ng grupo ng mga magsasaka dito sa Department of Agriculture kaninang umaga. Isa lamang sa maraming kilos protesta na isinagawa ngayong Black Friday protest. Sa Diliman nga kaninang umaga rin ay pinangunahan naman ng mga UP faculty. Kung tawagin ay Friday for the Sit-Down Strike Against Corruption, kung saan kanilang itinalakay sa isang alternative classroom ang issue ng korupsyon, ang bureaucratic inefficiency at ang anilay pagkukulang umano ng pamahalaan sa education sector. Ayon sa Kilosang Magbubukid ng Pilipinas ay patikim pa lamang ang Black Friday protest na yan para sa pinaghahandaan at ikinakasa na malawakang kilos protesta na kung tawagin naman ay trillion peso march na mangyayari sa araw ng linggo sa Luneta. At inaasahang makikilahok sa trillion peso march na yan ay ang maraming mga progresibong grupo mula sa mga grupo ng mga environment groups, labor sector, mga grupo ng mga magsasaka at mga education groups na siya namang babantayan ng at least 15,000 na mga kapulisan ng Philippine National Police. Willard? Maraming salamat. Ian Maghanoy, nag-uulat ng live mula sa Quezon City. Tuloy ang protesta laban sa korupsyon dahil hindi raw kontento ang publiko sa pagtugon ng gobyerno sa flood control scandal. Yan ang paniwala ni Joaquin Buenaflor, chairperson ng University of the Philippines Student Council, sa at the forefront ng Billionaire News Channel. Sinabi ni Buenaflor na wala pang nahuhuling big fish na sangkot sa kontrobersya. Alam natin na mga small fish lang yung mga kinasuhan at hindi genuinely ina-address yung mga problema ng flood control projects. Kaya imbes na masatisfy yung mga scholar ng bayan, mas lalo kami nagalit dahil parang circus na lang yung nangyayari. Babala ng student leader, marami pang protesta ang mangyayari pagkatapos ng November 30. Nababagalan daw kasi ang mga tao sa takbo ng mga investigasyon sa maanumalyang infra projects. Parang sobrang bagal ng investigation, tapos at the same time, yung parang circus lang yung nangyayari na ini-invalidate lang nila yung claim si Saldico. Tapos at the same time, tinuturing na awayan lang to ni Marcos BBM. Ni Sara Duterte at ni BBM, at the same time ni Aimee at ni BBM. Wanted criminal na kung ituring ang isa sa key players ng Pogo scam na si Cassandra Ong. Pero paano nga ba siya nakalabas ng bansa? Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Posibleng umalis ng bansa si Lucky South 99 Pogo Incorporator at qualified human trafficking fugitive na si Cassandra Lee Ong sa pamamagitan ng illegal backdoor exit o paggamit ng ibang passport.
Inilahad ito ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval matapos kumpirmahin na wala silang travel records ni Ong. Kasunod din ito ng ulat mula sa Presidential Anti-Organized Crime Commission na umpisa pa lang ng taon ay wala na si Ong sa Pilipinas. We've coordinated with our friends from the FA to confirm this. Wala pa po tayo nakukuhang solid lead or solid evidence that she is indeed out of the country. If she had a different passport, then maybe she would be able to transfer from one country to another. But what I recall is her Philippine passport was confiscated by an agency before. Sa huling impormasyon ng PAOK, January nang mamataan sa Japan si Ong. Wala pang whole departure order at warrant of arrest para kay Ong noon. May na nang maglabas ng arrest warrant ang Pampanga Regional Trial Court laban kina Ong, dating presidential spokesperson Harry Roque at higit 40 iba pa na sangkot sa operasyon ng Pogo sa bayan ng Porac. Ngayong buwan naman ay pinakansela na ang mga pasaporte nila. Nasa Interpol Red Notice na rin si Ong. If there is a warrant of arrest against her, kahit ano pang passport ang hawak niyan, wanted criminal na siya, considered fugitive from justice na siya. Noong Martes, formal na inanunsyo ng Justice Department ang alok na 1 million peso reward para sa sinumang makakapagbigay impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Ong. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Tablado na ng ICC Appeals Chamber ang request for interim release ni FPRRD. Tanggap naman ito ng kanyang partido. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor live mula sa PDP headquarters sa Santa Mesa, Manila. Pierre, kamusta ang sitwasyon dyan? Pinky, tanggap nga ang desisyon pero syempre nabalot ng lungkot itong headquarters ng PDP laban dito sa Santa Mesa, Manila. Nang lumabas ang desisyon ng ICC na hindi papayagan ng interim release ni FPRRD. Nagdesisyon pa nga ang dating Pangulo na hindi na humarap sa ICC Appeals Chamber para dito at ang kanyang abogado na si Nicholas Kaufman ang nagrepresenta sa kanya. Nag-vigil pa, Pinky, ang ibang miyembro dito magmula pa kagabi hanggang kanina at dumating ang may 100 mga miyembro para manalangin na maging positive ang desisyon ng ICC at mag-grant ang interim release ni FPRRD. Umalis din naman ang mga tao dito kanina at maghapon na iilan lamang ang naiwan. Gayunpaman may naganap na tuloy-tuloy na online program hosted by some members. May mga supporters na nagbigay ng kanilang pahayag, testimonials and prayers para kay Duterte. Nagsidatingan din naman ulit ang ilang supporters bandang hapon, kabilang na dumating dito si Attorney Martin Delcra. At ito ang kanyang naging pahayag kanina bago pa man ang pagbabasa ng desisyon. Obviously, we have been praying that would be granted, even on humanitarian consideration. Kasi yung tatlong bagay, the 3 points that they have raised, especially by the prosecution, which resulted to the denial of the application. They call it application there, but under Philippine setting, we call it motion for interim release or motion for bail kung dito sa Pilipinas. Kasi nga raw, flight risk siya or he might tamper either documentary or testimonial dun sa ebidensya. Wala na po siya sa poder. Matanda na po yung tao. And you cannot account the acts of other people, no? Insofar as the accused is concerned. Pinky, ayon pa kay Attorney Delcra, kahit anuman ang maging desisyon ay tuloy pa rin ang laban. At sinabi rin ng mga miyembro kanina na maging anuman ang desisyon, maging negatibo man ito, ay mananalangin pa rin sila para kay former President Rodrigo Duterte. At kasama ko naman ngayon si Attorney Yvette Contacto. Siya ang Chief of Legal Chairperson ng Legal Affairs Committee ng PDP Laban. Okay, para sa kanilang reaksyon dito sa naging desisyon ng ICC. Attorney Yvette, ano po ang inyong reaction sa naging desisyon? Of course, magandang gabi po sa lahat. General sentiment ho dito, we have a heavy heart.
sa pagtanggap ho ng desisyon at nung nalaman ho namin ng dahilan, mas lalo hong nakapagbigay bigat sa aming puso. Yes, ma'am. Meron daw pong statement ang family po na i-share sa inyo, statement ng Duterte family? Yes po, ma'am. Apo. The family accepts the ICC appeals chamber's decision with peaceful hearts. We will continue to work with the defense team on the case and will keep supporting former President Rodrigo Duterte with our daily conversations. We thank everyone who prayed with us today. Duterte family, 28 November 2025. Yan ang latest, Pinky, dito sa PDP Laban Headquarters sa Maynila. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Pierre Pastor. Nag-uulat ng live mula sa Santa Mesa sa Maynila. 500 pesos para sa Noche Buena. Viral na pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque. Dinepensahan. Susunod yan sa agenda. Para sa mga nakabakasyon sa Boracay this weekend, asahan ang kalat-kalat ng pag-ulan lalo na sa hapon o gabi. Matapos sa mga pag-ulan ay inaasahang gaganda muli ang panahon sa Lunes. Ngunit pagsapit ng Martes hanggang Miyerkules, makararanas ng paminsang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura sa susunod na 5 araw ay nasa pagitan ng 26 hanggang 28 degrees Celsius. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Handa na raw ang ICI sa gagawing live streaming para sa mga resource person sa mga pagdinig nito sa flood control scandal. Ayon kay ICI Executive Director at spokesperson Brian Hosaka, mapapanood ang mga hearing sa YouTube kung saan nakaset up na ang mga kagamitan at lahat naman ay gumagana. Anya, maghihintay na lamang ang komisyon ng resource person na papayag sa live streaming. Batay kasi sa guidelines ng ICI, automatic ang live streaming. Maliban na lamang kung hihirit ng executive session o closed-door hearing ang haharap sa pagdinig at kung pasok sa mga patakaran ang mga dahilan ng kahilingan. Nanawagan ang mga malalaking business group ng mandatory lifestyle check sa mga government officials, kabilang sina PBBM at VP Sara. Game naman daw ang ilang miyembro ng gabinete. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Nanawagan ang Financial Executive Institute of the Philippines o FINEC, Justice Reform Initiative, Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Shareholders Association of the Philippines, at Institute for Solidarity in Asia sa mga government official na sumailalim sila sa lifestyle checks. Ayon sa mga grupo, madali naman daw gawin ng lifestyle audits ngayon, lalo't accessible na ang digital footprints na nagpapakita ng patterns ng paggastos, travel, social media activity, at mga pag-aari ng public officials. Ayon kay FINEX President EJ Kwahiansen, epektibo ang lifestyle checks dahil dito makikita na hindi dapat magamit ang anumang public office para magpayaman. Suportado ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang statement ng 6 na grupo. Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, panahon na para ang mga negosyante naman ang maghanap ng accountability mula sa mga taong naniningil sa kanila ng buwis. Before, when BIR would conduct lifestyle checks on businessmen, today, it should be the opposite. It should be the private sector conducting lifestyle checks on their accountable public officials. Anyway, many of us shop at these malls and go to these exclusive country clubs. If ever you see your government official there, that should raise a red flag. Because government officials to begin with should not live ostentatious lifestyles. Dagdag ni Ang, dapat din sumailalim dito sina PBBM at VP Sara. This applies to all elected officials. And actually, my recommendation is if you find any of these erring officials living lavish lifestyles or spending extravagantly, isumbong mo sa Pangulo. There is that website put up by the President.
Ilang opisyal na ang kinontak ng Bilyonaryo News Channel para makuha kung game ba sila sa lifestyle check. Si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, simple lang ang sagot. Yes, of course. Kasado rin sa Lifestyle Check Challenge si Trade Secretary Cristina Roque. I'm open to that. Actually, this was asked from me also before. Yes, I'm open to that. Walang problema po yan. Dagdag ng business groups, hindi na sapat ang transparency lamang. Dapat na raw maging mas aktibo pa ang Office of the Ombudsman sa pagpapanagot sa mga kurakot at pagbawi ng kanilang ill-gotten wealth. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Dahil sa multi-billion peso flood control scandal, mainit na sinusubaybayan ngayon ang pagtalakay sa proposed 2026 budget ng Kamara at Senado. Narito ang agenda report ni Hannah T. Hindi pa man nagbabaykam, nagbabakbaka na agad ang Senado at Kamara. Black propaganda kung tawagin ni Senate President Tito Soto ang di umano'y alegasyon sa Senado na tinapyasan na raw nila ang budget ng congressional districts. Nakatanggap kasi ng report si Soto na sabi ng mga miyembro ng House, kinocut daw niya ang nasabing pondo, kasama si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Yung mga sinasabing kami ni Senator Lacson kinat namin lahat yung mga budget daw nila at yung ano nila, ayan po yung maliwanag na black propaganda po yan. Just for the record. Tinawagan daw ng ilang kongresista ang political officer ni Soto. They're anxious in saying that the budget for their districts are being slashed here in the Senate, specifically by Senator Lacson and myself. This is unfounded. We have not touched the budget of the districts. Our finance chairman can confirm this. Pinayuhan niya ang ilang House members na i-verify ang nakuha nilang impormasyon sa kanilang Committee on Appropriations dahil hindi naman daw ito nangyayari sa Senado at nasa period of interpellations pa lang daw sila. Agaran din itong nilinaw ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Anya, sa 6,113 projects na inaprubahan ng House sa General Appropriations Bill, inalis lang daw ng kanyang komite ang 28 projects na nasa 1.2 billion pesos. Yan ay dahil sa red flags nito gaya ng duplication. Itong 28 po, nung pag-review ho natin, kasama po yung DPWH, meron po mga duplicate projects, may repetitive projects, may mga projects po na red flags. So tinanggal po itong 28. Tingin ni Gatchalian, inakala ng House members na tinapyas ng Senado ang budget ng congressional districts dahil sa Finance Committee report nila, ni-reflect lang doon ang deleted o added projects ng Senado. Pagkatapos ipasa ng Senate at House ang kanilang version ng 6.793 trillion peso national budget para sa 2026, magko-convene sila sa Bicameral Conference Committee para i-reconcile ang pagkakaiba ng kanilang mga version. Naging mainit sa mata ng publiko ang BICAM dahil sa di umano'y budget changes doon na nanatiling closed door. Sa gitna ng flood control scandal ngayon kung saan nakatanggap umano ng kickback ang mga mambabatas sa mga proyekto, bubuksan na sa publiko ang BICAM meetings. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Para sa ating mga motorista, maganda ang pasok ng Desyembre dahil may rollback sa presyo ng produktong petrolyo. 30 centavos per liter ang posibleng bawas sa gasolina. Malaki naman ang inaasahang price cut sa diesel at kerosene na nasa 3 piso kada litro. Ayon sa Energy Department, oversupply sa global market at ang nilulutong peace deal sa pagitan ng Russia at Ukraine ang ilan sa mga dahilan sa nakaambang rollback. Dinepensahan ni Trade Secretary Cristina Roque ang nag-viral niyang pahayag na kasyang 500 pesos para sa isang Noche Buena. Ayon kay Roque, ibinatay lang ang estimate sa presyong nakalagay sa DTI website. Ang pinagbasihan din daw niya ay isang family of 4. So just to set the record straight, where we got the 500 pesos is for a family of 4, meaning mother, father, or sa apat sila sa pamilya,
Meron na po itong Christmas ham na 170 pesos. And then yung spaghetti, which is the spaghetti noodles and the spaghetti sauce. So the noodles is 30 pesos. We have also fruit salad. So the fruit cocktail, which is 61 pesos and 75 centavos. And the all-purpose cream, which is 36 pesos and 50 centavos, which is a total of 98 pesos. 98 pesos to 25 centavos. And then plus the Pinoy Pandesal of 27 pesos and 75 centavos, which is 10 pieces. So total of 526 pesos and 95 centavos. So dito namin sa kinuha. Migration mula third world countries, ititigil na ni US President Donald Trump. Susunod yan sa agenda. Para sa lagay ng panahon sa Cagayan de Oro, bukas asahan ang pag-ulan dahil sa maulap at maulan na panahon. Sa linggo, maulap at mainit na panahon ang dapat paghandaan. Sa mga lalabas, siguraduhan na magbaon ng tuwalya at tubig para sa inaasahang maalinsangang panahon. Pagsapit ng Lunes hanggang Miyerkules, muling magpapatuloy ang mga pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon o sa gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Kahit maulan ang panahon, ang temperatura ay mananatiling mainit na maglalaro sa 24 hanggang 30 degrees Celsius. Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA White Plains, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Ititigil na ni US President Donald Trump ang migration mula third world countries matapos ang pamamaril sa National Guard sa Washington, D.C. na tinawag niyang a really bad crime. Ihihinto na rin niya ang lahat ng federal benefits and subsidies sa non-US citizens. Ito'y matapos ang ambush malapit sa White House na ikinamatay ng 20-year-old National Guard member na si Sarah Beckstrom. Agaw buhay naman ang isa pa. Ang gunman, isang Afghan national. I want to express the anguish and the horror of our entire nation at the terrorist attack yesterday in our nation's capital, in which a savage monster gunned down 2 service members in the West Virginia National Guard who were deployed as part of the D.C. task force, which has done such an incredible job. I mean, until yesterday, we literally had no incidents for many months. It was the safest place imaginable, and this is a different kind of crime. This is a really bad crime. Isinisi rin ni Trump ang trahedya sa tinawag niyang failed immigration policies ng Biden administration. Nagre-recruit umano ng mga Pinoy ang isang US-based private military company para makilaban sa giyera sa Ukraine. Ayon ito sa Russian Foreign Ministry. Anila, nag-aalok ang RMS International ng buwanang sweldo na $5,000. Ang kapalit, pagsali sa combat operations para sa panig ng Ukraine. Sagot na rin daw ang transportasyon at training ng mga recruit. Ang kanilang Schengen visas galing umano sa German Embassy in Manila. Wala pang pahayag ang Philippine government tungkol dito. Sarah Labati, the unbothered queen. Sa Instagram story, the actress posted, quote, "Judge me na lang, katamad mag-explain." This comes days after reports emerge na pinalaya siya ni Rocio Zobel sa isang after-party sa BGC. Rocio allegedly told her dad, Nigo Zobel, about Sarah's presence sa event. Sarah was later requested to leave the venue and did so gracefully. Naroon din sa party ang ex ni Rocio na si Marty Romualdez, who was also linked to Sarah. Controversial ngayon ang US Ambassador to Greece dahil sa kanyang outfit sa formal Thanksgiving dinner. Kimberly Guilfoyle wore a black fitted lace dress sa gathering ng American Hellenic Chamber of Commerce. Para sa ilang netizens, inappropriate, too provocative and revealing ang kanyang suot for a diplomatic event.
But some defended the ambassador, saying may bigger issues na dapat problemahin. Si Guilfoyle ay ex ni Donald Trump Jr. and was previously married to California Governor Gavin Newsom. Muli na namang pinakilig ni Blackpink Jisoo ang Pinoy Blinks after she posted a message entirely in Filipino. In a post addressed to Pilipinas, she says the recent visit here in the country reminded her of her childhood. Anya, para akong bumalik sa kabataan ko, ang dami kong tawa at sobrang saya. She also tells fans, hindi ko malilimutan ang pink wave nyo at maraming salamat sa napakagandang alaala. Jisoo ended the post by saying, mahal ko kayo. Blackpink brought their Deadline World Tour to the Philippine Arena in Bulacan on November 22nd and 23rd. A new Miss International has been crowned. Si Catalina Duque ng Colombia ang nanalo sa 2025 pageant na ginanap sa Tokyo, Japan. Hindi man nakuha ang 7th title for the Philippines, proud pa rin ang Filipinos kay Mirna Esguerra, who finished as 4th runner-up. Sa question and answer portion, Mirna was asked how she would describe her entire Miss International experience. Sagot niya, the pageant made her a better person, taught her to be selfless, and taught her the value of having friends from around the world. And their magical run continues. Congratulations to Zeus Coffee as the team makes it to their first ever PVL Finals after a semi-final sweep of two-time champion PLDT. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay. 2 taon pa lang sa liga, pero ito na, Zeus Coffee just crashed the PVL Finals party at makakalaban nila sa isang epic title showdown, ang veteran, battle-tested Petrogas Angels. Sa Araneta Coliseum, umugong ang volleyball energy nang tinambakan ng Zeus Coffee Thunderbells ang PLDT high-speed hitters in straight sets. 25-22, 28-26, 25-22, sealing their first ever finals ticket since joining the PVL in 2023. Keys to the victory sina Ana De Beer na nag-explode sa 30 points, including 29 wicket attacks na halos di nadidikitan ng depensa, at si Chini Arroyo with 14 pure attack markers. Defense, locked. Dahil si Alyssa Eroa ang nasa floor, 23 excellent digs, 13 receptions at 0 chill. At di lang sila basta nanalo, dinomina nila ang PLDT sa opensa, 59-37, habang tinatapos ang bid ng high-speed hitters for a historic repeat. Sabi naman ng Petrogas, not so fast. The Angels survived a wild 5-set war versus Akari, 25-19, 25-17, 15-25, 22-25, 15-13 to punch their return to the finals after 3 years. Leading the charge, Brooke Van Sickle, 23 points. Vander White, 16 points at may misyong bawiin ang 2022 title nila. Coach Gary Van Sickle sa journey nila from 5-3 NMs to record finals. It doesn't matter how we start. What matters is how we finish. At ngayon, eto na, the Young Thunderbells versus the Veteran Angels para sa finals ng 2025 PVL Reinforced Conference Crown. Gaganapin sa November 30, 5 p.m. sa Smart Araneta Coliseum. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. May bago, go na makakasama sa political talks ng Billionaire News Channel. Multi-awarded comedy actress Rufa May Quinto is officially joining veteran journalist Marichu Villanueva and political commentator attorney Jess Falsis sa pagbusisi sa political issues ng bansa. Expect her Todo na To takes every Friday starting tonight at 8 p.m. only here on BNC. Yes, mga kapolitiko talk, Todo na To. Ngayon pong gabi, uumpisan ko na po maging newscaster at anchor. Yes, journalist and everything. So mga kabilyonaryo, kapolitiko talks, Todo na To. Mamaya po, 8 to 9 p.m. ng gabi. See you every Friday.
mamayang gabi yun. Oo, interesado kong malaman kung anong comment niya dun sa breaking news natin. Tanungin natin siya kung ano ang kanya masasabi sa naging desisyon ng Appeals Chamber. She's so funny. Nandun na siya sa makeup room. Tawang-tawa na kami lahat. Baka sabihin niya, don't go, go, go. Kasi kulong ka. Stay. Todo na yan sa dahig. Todo na hanggang Pasko. Oo. So, yeah, yun ang breaking news natin ngayon, yung naging desisyon ng Appeals Chamber hinggil nga dito sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yeah, he will have to stay there until there is a decision on the motion naman or application that he's unfit to stand trial. Meron pa yung pending na yun eh. Yeah, for the medical one, because Nicholas Kaufman's statement said they're gonna reapply for consideration in a month or so for the medical part because that wasn't taken into consideration. So hindi pa, kumbaga, hindi pa sila susuko. Meron pa silang Hindi, iba kasi yung iba talaga yung unfit to stand trial eh. So yan, hindi pa yan talaga nadidesisyonan. Ng pre-trial chamber. Ng pre-trial chamber. Ito kasi yung galing sa appeals chamber na on the interim release. So there's still one pending, pero meron din silang MR dun sa iba, yung jurisdiction. Sa jurisdiction, Yeah. Okay. So yeah, we'll discuss that a little later on sa On Point. So makinig po kayo. At sa Politico Talks. At Politico Talks. I can't wait to see that episode. Yan, 27 days to go before Christmas. Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. Ako naman po si Monique Tuzon. At ako si Pinky Webb. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.